So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about 10 names of God. So, our concept is all about names of God. So, ang mga pangalan ng Diyos ay hindi basta tawag lamang dahil ito ay nagpapahayag or pagpapahayag ng kanyang karakter, kapangyarihan at ugnayan sa kanyang bayan. So sa bawat pangalan, isinawalat ng Diyos kung sino siya at paano siya kumikilos sa gitna ng ating pangangailangan. So bilang Yahweh, siya ang ako nga, walang simula at walang wakas. So bilang Elohim, siya ang manlilikha. Bilang Adonai, siya ang Panginoon at tagapamahala. Bilang El Shaddai, sapat at makapangyarihan siya sa lahat. Si Jehovah Jireh ay Diyos na nagbibigay. Si Jehovah Rapha ay Diyos na nagpapagaling. Si Jehovah Shalom ay ating kapayapaan. Si Jehovah Nisi ang ating tagumpay. Si Jehovah Kenu ang ating katwiran at si Emmanuel ay Diyos na kasama natin. So sa lahat ng ito, nakikita natin na ang Diyos ay personal, malapit at tapat sa kanyang mga pangako. So our Bible readings for today is all about Exodus chapter 3 verse 14 ASND version. Ako'y ako nga. So our teachings for today is all about God's name are His revelation of Himself. So, yung bawat pangalan na ipinapakita ng Diyos, ang isang aspeto ng kanyang pagkatao, makapangyarihan, mapagmahal, at tagapagligtas. Second is God's names are His ways of relating to us. So, hindi siya malayo o tahimik dahil pinapadaman niya ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga pangalan na tumutugon sa ating mga pangangailangan. And lastly is God's names are His commitment to us. So, ang mga pangalan ng Diyos ay hindi lang description dahil ito ay guarantee na gagawin niya ang kanyang pangako or kanyang pinangako. So, ngayon na tayo sa ating application. Yung first application is memorize at least 10 names of God. So, dapat natin isulat, syempre, isa-isip at isa-puso at gamitin sa personal na mga devotion ang mga pangalan niya upang mas makilala natin siya ng mas malalim. Second is meditate on God's name and their meaning. So, sa halip na tumutok tayo sa mga problema natin, is dapat pagbulayan natin kung sino ang Diyos sa kanyang mga pangalan. And lastly is mentions God's name in your prayer. So, dapat nating tawagin siya bilang Jehovah Jireh kung kailangan natin ng provision o Jehovah Rapha kung ikaw ay may sakit. So, ngayon na tayo sa ating discussion. So, aking kasagutan po doon ay ang pangalang nangusap sa akin ngayon ay si Jehovah Shalom. Dahil ang Diyos na aking kapayapaan. So, sa gitna kasi ng magulong mundo natin, dapat natin alalahanin natin na may Diyos na nagbibigay ng kapanatagan, hindi lang sa paligid, kundi sa puso at isipan natin. Dahil siya ay sapat at tapat. So, ngayon, ilalahad ko po ang aking summarization of this lesson. So, sa lahat po ng devotion na pinagbulayan is napagtanto ko na ang pagiging Kristyano ay hindi lamang panlabas na anyo o ritual dahil kundi isang siya, malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan, katangian at gawa. So, mula sa kanyang pagiging makapangyarihang hari hanggang sa kanyang kabutihan bilang Ama at tagapagligtas, lahat ng ito ay nagtuturo na ang ating layon sa buhay ay mamuhay na kaisa ni Kristo. So, dapat natin ipahayag ang kanyang pangalan at ipakita ang kanyang pag-ibig sa iba. So, ang ating pananalig ay hindi walang basehan dahil ito ay nakaugat sa Diyos na buhay, personal at tapat. Kaya't sa bawat araw is dapat natin ialay natin ang ating mga buhay bilang tugon sa kanyang katapatan. So ngayon, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa bawat pangalan ninyo ay nararanasan namin kung sino kayo sa aming buhay. Lord God, turuan nyo kaming manalig sa inyong mga katangian bilang tagapagpagaling, tagapagpaalaan, tagapamagitan at hari ng aming mga puso. Naway sa bawat panalangin namin, lumalim ang aming pagkakilala at pagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus na siyang Yahweh saves. Amen.